Mas marami pang incentives no, sa hospital. Iyon eh. Pero pumirma ako ng contract na sa kanila. Yun ang mali ko. Mostly or majority ng working experience ko is within the BPO or CPO industry. Hey everyone, welcome back to the show. It's been a while since we shoot an episode of the Nurse Talk podcast. And on this video, we have Nurse Aaron. He is a nurse sa isang skilled nursing facility sa Fostoria, Ohio. Hey Aaron, kamusta? Hi bro, kumusta? Okay naman dito. Ito, Ayos. bago pa lang din. Kailan ka dumating dito sa Amerika? Dumating ako last September 2023. Oh, Wow. last year. Bali, turning 9 months ako this June. Wow, congrats. Thank you, thank you. Grabe, the last time na nakita tayo was way back in no? Yung mga review days pa natin sa arts. Oo, review days sa Recto, sa classroom, tapos sa computer shop. Oh, ayos, ayos. Okay, and yeah, so before we start, can you give us a brief introduction of yourself lang? Ah, Ako my name, you can call me Aaron. I've been a nurse since 2011. Tapos, mostly or majority ng working experience ko is within the BPO or CPO industry. Uh, na ang unang work experience ko is as a nurse under the DOH program na RN Hills way back 2011. Tapos contract lang na one and a half year. Tapos ayun, puro BPO na hanggang sa bago makaalis hanggang 2023. Oh, uy, same tayo na experience, no? Nursing Hills din, tapos yung nga lang nag-wedding ako, tapos nag-BPO bago makalis. Astig, astig. Okay, sige, tara. By the way, sa mga nakikinig, sa mga audience, yung mga i-share namin sa episode na to is based from our experience. So, Aaron and I both work sa skilled nursing facility. And as we go, mapapansin nyo, may mga difference din talaga. So, case-to-case basis din siya. Yung mga experience namin, nagde-differ din talaga bawat employer, no? Facility. Mm-hmm. Oo. Oo. Okay, so let's talk about yung yung paghanap mo ng employer muna sa dito sa Amerika. Yung employer mo ba, staffing, direct hire, ni-require ka ba nila ng at least bedside experience bago ka mag-sign? Paano yun? Ayun, ako, ito yung pinakaunang, ewan ko, masasabi ko siguro isang pinakaunang challenge para sa akin, yung looking for an employer or agency. Kasi syempre, uh, knowing the fact na galing ang majority ng work experience ko is BPO industry. Karamihan ng agency noong time na nag-a-apply ako is looking for sila ng nurses na with current bedside experience. Oo. Bali, dumating yung time na na-discouraged na ako ng time na yun kasi nga na uh, ang daming sasabi, bumalik ka muna sa bedside, tapos pag meron ka ng 2 years, at least 2 years na bedside experience, siya ka ulit mag-apply sa amin. Actually, sa agency is more on, nagtanong lang ako sa mga friends ko na paalis papunta dito, or sa mga naghahanap pa din. Sa kanila lang ako kumbaga parang nanghingi ng tips, ng recommendations kung saan ba, ano ba yung magandang agency. Siyempre, wala akong alam nun. Kasi nag-exam lang ako ng NCLEX eh. Tapos, other nun, wala na ako ibang plano na ano eh. Akala ko, pag USRN na ako, okay na. Okay na yung, magiging okay na yung buhay ko.
Hey Tapos, nurses, if you like this video, please make sure to subscribe to my newsletter to get more information about migrating to the States and getting the right employer. Let's go back to the video. buhay ko. Tapos, madami pa palang steps pagkatapos nun. Bali, siguro naka-ano ako, 3 agency sa Philippines. Una kong agency is nag-require ng ng hindi ko naman pala masasabi na una ko siyang agency. Una ko siyang choice. Kasi dinenay ako dahil nga kailangan ng bedside experience. Tapos sa pangalawa naman is hindi nag-require ng current bedside experience. Pero pumirma ako ng contract na sa kanila. Yun ang mali ko. Okay. Kasi pagpirma ko ng contract, wala naman silang ginawa na processing. Kaya kinailangan pa na manghingi ako ng release letter from them prior dito sa pangatlo kong agency na nagdala na sa akin dito. Bali, tapos yung sa pangatlo ko, dito na nagtuloy-tuloy yung process ko na hanggang sa pag-apply ko sa kanila, nagbigay sila ng 5 different employers, parang across 3 states. Across 3 states. Pinapili ka pala nila, no? Kung saan? Oo. Pinapili nila ako, yung agency ko na nagdala sa akin dito. Pinapili nila ako ng employer. Siyempre, pagkabigyan nila ng list ng employer, unang gagawin, Google kaagad ako. Edi, siyempre titingnan ko, sabi ko, ano kaya magandang lugar dito sa mga to? Pili ako sa parang 2 sa Ohio, isa sa Kentucky, tapos alam ko may isa sa Indiana ata eh. Tapos may isa pa na nakalimutan ko lang. Basta within doon sa magkakatabi na states lang na yon. Ang Ohio, Kentucky, Indiana, tapos may isa pa nakalimutan ko lang. Una kong hinanap syempre yung lugar. Ano ba yung itsura ng lugar na yun? Ano ba meron doon? Tapos sinearch ko rin yung weather. Syempre Pinoy tayo, edi hindi tayo sanay sa mga lamig. Tapos ang pangatlong ni-research is yung crime rate. Kasi nung time na yun yung laging nasa news pa yung Asian hate crimes. Siyempre, ang idea natin na walang idea na wala pa dito is rampant siya talaga across all states, across all cities talaga. Which is hindi naman pala gano'n. Oo nga. Kasi siyempre andun yung mom ko na yung mama ko sabihin sa akin na baka pag pumunta ka dyan, masapak ka na lang bigla sa Kasi yun yung kasuhan naman nung time na yun eh. Oo, yung nasa New York pa, no? Yung mga... Oo. Kaya lahat takot. Kahit takot din ako nun eh. Na umalis nun eh. Yun, ang daming variables na chinek para makapag come up into sa decision kung saang states ang employer ang pipiliin. So, what made you decide dyan sa Fostoria, Ohio? Fostoria, Ohio. Ang unang nakita ko nung sa search ko sa Google is walang nandito. as in plain city lang siya. Wala masyadong makikita, wala masyadong malls. Tapos kasi nung search ko sa una ko nakita railways. Madaming train stations dito. Tapos tahimik yung mababa lang yung crime rate. Yun yung parang pinaka I see. factor na sa akin para ito yung piliin, yung crime rate. Kasi syempre ayoko kasi foreign land, tapos mag-isa lang ako pupunta. Di yung pinili ko yung pinaka-safest na.
yung dun sa mga pinagpilian ko na mga ano, state tsaka employer. Tapos, ayun, wala talagang makikita dito eh. Tahimik siya. Hindi siya yung ano eh, hindi siya yung ah hindi siya yung typical na Maraming city. Ano pasahero. siya talaga? Oo, wala talaga. Kaya, I pero see. ano siya sa akin? Pasok siya para sa taste ko kasi hindi naman din ako outgoing na tao masyado. Mhm. Lalabas ako, oo, paminsan-minsan, pero uh, I can't say na ano, na yung gugustuhin ko na palagi akong nasa labas kada off. Gusto ko lumilibot akong ganun. Gusto ko pa rin yung ano ko eh, homebody lang talaga. Kaya yung simplicity nitong lugar, yun yung nag-ano sa akin dito. Yung nagpapili sa akin talaga dito. I see. Pero honestly ang gastos pag lumalabas, no? Parang Oo, isang ano lang, oo, oo. 150 kasi kakain tayo sa labas. Ay, nako, oo, sobra, sobra. Lalo nung first few months. Yung first few months, kada labas, kada gastos, kada swipe, ano, kala mo may calculator ka sa ulo eh. Kasi convert mo kagad. Nako, magkano na ba itong ginastos ko na to? Tapos sabihin mo, sa Pilipinas, hindi naman ganito na item na binili ko ah. Tapos napapaisip din ako na ano, sana pala nagdala ako ng mas madaming ganito. Mm. Kaya yun, ano yun nga, pera din. Siguro masabi ko rin ano, pera din siguro isa sa, ayun nga, malaking factor syempre yung pera bago ka dumating dito. Kasi iisipin mo, kada labas mo equals gastos eh. Hindi ka naman talaga makakalabas ng hindi mo masasabi na pag lumabas ka, ito lang gagastusin mo. Hindi, meron ka pa rin pwedeng gastusin eh. Pagka nasa labas ka na, lalo na-enjoy mo na yung lugar. Totoo. 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 Pero teka, balik lang tayo dun sa sinasabi mo sa akin yung nag-sign ka sa employer mo kanina. Before. Yung Did una. they require you to pay anything? Yung sa una, hindi. Buti na lang, hindi nila ako na-require na magbayad ng kahit anong Mm. form of payment sa kanila kasi may mga employers na ano narinig ko nung around that time na kahit wala pa silang processing na ginagawa sa'yo, basta nag-sign ka sa kanila, meron kang kailangang certain amount na babayaran Ay, sa kanila. Buti yung sa mga, mga pina, matero yun eh. Oo. Buti nung time na yun is hindi nila ako na-require na ano na magbayad para sa releasing nung ano ko nung papers ko kasi syempre ang ang initial na documents lang na pinasok doon parang ano lang naman ata eh yung CV tapos siguro birth certificate siguro yung ano Mm, tapos yung license info lang I tapos see. hindi na sila nag-update ng matagal sa akin hindi naman sila nag-initiate ng kahit na anong ano form ng processing. I see. Kaya I see. siguro maganda na rin na hindi sila nag-initiate kasi hindi ko rin naman sigurado ba't ako doon nagpunta nung the first place eh. Uh, ayos yun. Kumbaga ginigay tayo ng, ano, ng Diyos sa mga future Oo, natin sobra, no? sobra. Uh, Share ko lang sa mga, ano, sa mga audience natin. So, meron akong office mate sa BPO din. So, Mhm. nag-sign na siya. Tapos, nagka-PD na siya. Nag-current na nga siya Pero, nag-buyout siya. So, pinabayad siya sa Pilipinas ng $2,000, ganyan. Wow. Para Bago pa siya maka-ano. umalis nun. Oo. Oh, kasi parang matagal na walang ginagawa yung, hindi na siya na-update, tapos hindi na nag-reply sa kanya. Tapos Okay. yung sinabi niya mag-buyout siya, biglang nag-current yung PD niya. So, Naku, pero nag-buyout siya tapos wala. Tinuloy niya na lang din. at least 2,000 lang yung hiningi sa kanya. Kasi yung iba mayroon ako narinig parang ng almost 5 eh. Oo. Without processing yun dahil pumirma ka lang sa kanila unang beses lang. I see. Oo. Grabe, no? Kaya yun isa rin yung sa takot ko nung simulang-simula pa lang nung itong USRN journey na ano na sana ma-release ako ng walang ano. Buti naman na-release ako hindi ako pinagbayad. Mm. Kasi malaking impact din talaga no? Lalo na kung gagawin natin pocket money na lang sa States no? Oo, Sayang din oo, talaga. oo. Totoo. Every peso counts nung time na yun eh. Kasi lahat ng pera na dadalhin mo nun,
iisipin mo para sa pang-survive mo para dito eh. Oo. So, teka, pag-usapan na natin yung ano. Uy, teka, para sa mga audience dyan, kaya sobrang importante pag nag-sign kayo sa employer nyo, natatanungin nyo kung kailan kayo ifa-file. Tapos, basahin nyo rin sa kontra kung magkano yung fee kung magba-buyout kayo. Pero anyway, Ayo, let's go. sobra. Oo. Let's go back sa story ni Aaron. During your petition, naalala ko na pag-usapan natin, may mga konting delays ka na nangyari. Can you share that with us? Naku, tawag dito. Hindi siya konti talaga kasi. Kasi, oo, kasi ang PD ko noon, nung time na yon is November 2021. November 2021. Either November 21 or November 2022. Either dun sa dalawa na yun. Di syempre, smooth simula yung I-140, yung sa pagkakaroon ng PD. Ano siya eh, kasi ang guarantee ng agency ko noon is within 1 year or close to 1 year, siguro 1.5, may guarantee sila na makakaalis ka na basta tuloy-tuloy mo lang yung processing mo ng requirements na kailangan nila from you. Eh di, sige, inayos ko yung requirements. Ang pinaka natagalan lang talaga ako sa IELTS. Isa yun sa delay ko kasi natakot ako nung una eh. Sabi ko, di ko ata kaya to. Tawag ganun. Kakatapos ko lang ng NCLEX tapos ito na naman, panibagong exam na naman. E di, sige, nag-IELTS ako. Tapos pagkapasa ko ganun, ang date ko na nga is yung PD ko nga is 2021. Tapos, 1 year, more than almost siguro hindi ko masabi na 1 year kasi parang ang tagal niya talaga eh. Ang tagal, parang over 1 year nga ata siya. Simula nung umusad yung papers ko. Puro check lang ng status ko sa NBC. Dumanda Grabe. Oo, grabe yun. Tapos sabi nila, baka akong nababasa nun, checkin mo pag gimising ka ng madaling araw. Kasi gumigising pa ako ng madaling araw, check ko gano'n. Nung siguro mga first few months na siguro mga first 3 months ko, check ko yun araw-araw palagi. Yung case status. Tapos, wala pa rin. Tapos, hanggang sa tumagal, di ko na siya check. Nag-i-email na lang ako dun sa agency, sa lawyer. Sabi ko, ano na pong nangyari? Sabi ko, ganun. Wala. Kasi, meron akong kasabay nun, parang 4 months, 3 months lang, yung status niya nagbago na. Oh. Tapos yung mga kasabayan ko nun, 5 months yung pinakamatagal, 6 months nga ata eh. Mga nakikita ko nun sa update nila, syempre sa social media. Tapos sabi ko yun sa akin, ano na yung nangyari dun sa paper ko? Ba't ganun? Sabi ko ganun. Lahat sila nag-aalisa na. Tapos ako na sa Pilipinas pa din. Pero pa rin naman ako. Pero ayun nga, sa paghihintay ko, nakakawala rin syempre ng pag-asa nung time na yun. Kasi sa tagal mo naghintay eh. Grabe yung time na yun. Grabe yung delay. Tapos parang after siguro almost 1 year na, sinabi sa akin ng lawyer na yung papers ko is napasama ata sa backlog nung time na yun. Naipon na ng naipon. Kaya natabunan na yung sa akin. Kaya na-delay na ako ng gusto. I see. Grabe So, yung time na yun talaga. alam mo na-experience ko rin yun eh, no? Yung pagka-file sa'yo, excited ka mag-check, tapos mawawala na yung Oo. excitement mo. Hindi ka na mag-check, ayaw mo na. Oo. Kasi isipin mo, kailang connects, ita-check ulit. Tapos pag check mo ulit, ganun pa rin. Tapos hanggang sa mawawalan ka na ng
ng pag-asa na ano, tatamarin ka na ng mag-check na ano, tapos hanggang sa ang next na ginagawa ko na nun, titingin ako sa social media ng mga tips. Nanood ako ng YouTube video. Kailan ba talaga dapat chine-check? Tapos wala namang nakapagturo kasi syempre. Wala eh. Yung papers nila nasa kanila na kumbaga under review na nila eh. Kumbaga sila na lang talaga yung nasa kanila na lang talaga yung bola nun eh, nung time na yun. Oo, oo, oo. Ganun nga talaga. Teka, share ko lang din. Kasi sa akin, anong nangyari? So, nag-sign ako ng, na employer ko, Mm, 2021. mm, Eh di, okay. Ang ginawa ko kasi, direct hire dito sa Arizona. So, yung mismong facility, mm, doon ako nag-apply. So, mm. okay, nag-apply ako. Excited ako. Kompleto na. Lahat na requirements ko para nag-IELTS na ako ng visa screen para pinaplano ko kasi bumalik sa ano noon sa bedside. So at least pag Mm. balik ako, hindi ko na kailangan isipin yung papers kasi planchado. So mabilis lang to. Oo. Pero doon pa lang final yung trabaho sa States. So may 6 months na delay. Ang dami din talagang delay sa akin. Siguro Oo. isang taon bago ako talaga final. So 2022 bago ako final yung priority date ko. So isang taon din. Ang Grabe. tagal ko rin naghintay. Buti na lang yung IELTS ko hindi nag-expire kasi naka-visa screen na. Pira. Oo. Ayun, yung sa akin naman, ay hindi kasi yung sa akin, nung habang naghihintay ako ng ano, ng status change sa NBC noon is Mhm. ah parang nung close na ng ano, nung close na dun sa parang pinaka nag-update sila ng status sa akin. Tsaka lang ako nag-take ng IELTS. Tapos tsaka ako pagka-take ko ng IELTS, tsaka ako siya in-apply into visa screen. Kasi nga natatakot ako na ma-expire ako. Ma-expire another gastos, another effort. Mag-i-English ka na naman sa sa mga tao na magpapa-exam sa'yo. Ang hirap nung gano'n na ano, nakaka-stress lalo ng time na yun kasi hindi mo alam kung ah, ano na yung after mo mag-exam. Wala ka na bang iisipin? Tapos yung, ayun nga, yung gastos talaga eh. Mhm. Mhm. Gastos and effort talaga yung pinakapuhunan natin ng time na yun. Oo. Totoo. Totoo. So yung lipad ka na papunta sa Amerika. Ano yung mga Mm. first few experience mo dyan sa Amerika? Um, Happy ka ba, no? Yung iniisip mo ba, yun din yung talagang parang itsura na Amerika. Kasi may mga nakausap ako, sinabi nila parang pagdating nila dun sa state na assign sila, na-disappoint sila kasi parang sobrang ano daw, sobrang mukhang probinsya. Ay, ang daming snow dito. Yung mga ganon. Ah, first siguro, ano ko na lang sa first 3 months ko dito. Kasi pagdating nung time na yon September, dito sa Ohio is pa-fall na ata nung time na yun dito. Bali, dumating ako nun parang ano pa eh, hindi pa malamig dito nun. Mm. Tapos, pero ano siya, palamig na nung time na yun. Kumbaga in between siya ng ano eh, ng malamig na kaya pa natin, tapos malamig na pa snow na. Yun yung time na dumating ako dito. Expectations ko nun, kasi nung time na pinili ko tong lugar na to, sinearch ko na talaga yung ano, pati sa Google Maps, sinearch ko na kung ano ba mga mabibilhan dito. Meron ba mall dito? Kaya, kumbaga, ano ko na nun eh, kumbaga meron na akong expectations na, oh, ito lang. Ito lang ang meron dito. Walang mall dito na malapit. Kaya parang kumbaga nakapag-set na ako kagad ng ano, na oh, hanggang dito lang yung i-expect mo wag ka na mag-expect ng sobrang ganda pagdating dyan. Tapos search ako ng pictures, tapos ng mga videos, ng mga reels tungkol din sa lugar. Wala masyado talaga eh. Kaya kumbaga, ayun nga, research talaga yung pinaka naging puhunan eh, prior sa pagdating ko dito. Kaya may alam ko na kung ano yung expecting ko dito sa lugar na to. Malaking adjustment siya talaga kasi ibang ibang-iba siya talaga from Philippines eh. Ah,
language-wise pa lang, paglabas mo ng bahay, kailangan naka-English ka na palagi. All throughout hanggang sa pag-uwi mo eh. Makakapag-Tagalog ka na lang kapag either may nakita kang Filipino or kausap mo yung family mo sa Philippines. Yun lang. Totoo, totoo. Totoo. Um, let's talk about your work. Mhm. So, sa skilled nursing facility ka. Pero bago yun, let's talk about the salary. Can you give us a range of the entry-level nurses na nagtatrabaho sa skilled nursing facility dyan sa Ohio? Mhm. Dito sa ano ko na lang dito sa employer ko dito. Ang entry level sa amin for registered nurses is 27 to 32. Mhm, mhm. Bali, andun ako sa range na yun, yung early rate ko dito. Oo. Okay. Okay, that's good. That's good. And kamusta naman yung kamusta yung work sa skilled nursing facility? Teka, tingin mo ba kasi maraming katulad natin na nasa BPO Mhm. na, no, Mm. umalis sa bedside BPO tapos papunta sa skilled nursing Mm. facility. Would Mm. you require them to go back to bedside bago mag-sign sa skilled nursing facility, o tingin mo Mm. from BPO kayang-kaya na? Mm. Okay. Uh, this is not siguro to discourage anyone or everyone from the BPO industry na gusto pumunta dito. Pero upon experiencing it, yung nandito na ako, masasabi ko siguro na uh, if given the chance na ibalik ko yung time bago ako nag-apply, siguro masabi ko mas maganda na mag-bedside na lang muna sila Mhm. bago pumunta dito ng US kesa ituloy nila yung sa BPO. Kasi may pros and cons siya eh. Kasi sa BPO, mainly ang reason natin kaya tayo nag-stay sa BPO, salary eh. Mhm. Kasi working as a nurse sa Philippines, hindi naman kasing laki ng salary na kayang i-offer sa BPO. Totoo. Pero yung work as a nurse is sa tingin ko way different from working as a nurse sa skilled nursing facility. Mm. Yung hospital versus skilled nursing facility na nurse. Kasi ngayon ako dito, I'm working as a nurse for ang handle ko usually is 2 halls. This is day shift or night shift? Night shift. Night shift yung ko. Ang handle ko is 2 halls. Bali, isang hall is 30 to 35. Both na siya. Bali almost 70 to 80 yung ko, yung residents ko every night. For full 12-hour shifts. Pwera na lang kung may magpipick up na other nurse for 8-hour shifts. Pero majority ng ng 9 months ko is ayun. Handle ko is either 70 to 80 na residents. Paano mo nagagawa yun? Grabe. 70-80? Mabigat, mabigat siya eh. Oo, sobrang bigat siya eh. Kasi nga, nung unang pagdating ko dito, syempre, Pinoy tayo, eager tayo na, syempre, na ipakita na, sige, tayo, Filipino nurses kami, we are known for this kind of service, this kind of trait. Syempre, dahil sanay tayo sa hirap, sige, ginagawa ko. Hindi, paano ba masabi? Ginawa ko siya na not knowing na hindi pala siya normal. Normal na in terms na yung nurse-patient ratio na ganun. Kasi akala ko, kasi nga ang idea ko is
bago dumating dito. Oo, alam ko na understaff lahat ng almost all hospitals, almost all nursing homes, facilities, lahat understaff talaga sa healthcare industry. Pero hindi ko alam na 70 to 80 residents a night is not normal. Doable siya, doable siya, kaso unsafe eh. Mhm, mhm. Kasi masyadong madaming responsibility. Tapos, yung 35 to 40 residents ko is ano pa siya, special unit pa, dementia unit. Kaya, risky siya every night talaga. Pero ayun, sa awa naman ng Diyos, ito, naka 9 months na ako. Mahirap eh. Kaya Yes, sir. ang ma-advise ko talaga sa mga Filipino nurses na nasa Pinas pa, uh, kung gusto nilang ituloy yung BPO path, tapos nursing facility, piliin nila mag-shop sila ng agency tsaka ng employers. Search talaga nila ng mabuting employers. Maghanda sila ng list of questions para sa employer para at least meron silang kahit na hindi clear picture ng ano ba yung dadatnan mo dun. Pero at least magkaroon ka ng idea kung ano yung dadatnan mo dun. Mhm, mhm. Tapos sa mga nurses na ang path na kukunin nila is hospital beds from bedside experience nila going here, mas advisable ko siya talaga kasi yun naman din talaga ang pupuntahan natin, mag-hospital naman din talaga tayo eventually. Ayun, better ang nurse-patient ratio syempre sa hospitals. Totoo, totoo. Mm. Iba kasi talaga sa nursing facility. Pero, teka, kasi, di ba, same tayo sa skilled nursing facility. Yung sa iyo ba, parang may iba't ibang hall, pwede ka mamili at, kunyari kasi sa akin sa hall namin may isang admission, parang yun mga, sabihin natin mga 12 to 15, may isa pang skilled nursing facility. Ito, sabihin natin maraming IV yung patient, siguro na mga nasa 18 to 25. Tapos merong mix Mm. ng skilled tsaka ng long term. Ito nasa mga 30 to mga 28 to 33 patients. Tapos doon Mm. na sa yung katulad sa'yo sa dementia unit, same din, no? Dalawang halls sa pinagsasama, mga nasa Mm. 70 rin. So sa Mm. inyo ba, parang may iba't ibang hall din na iba't ibang nurse-patient ratio o parang mostly parang kanya-kanyang puro mga 1:70 rin talaga ang patient, ganun? Ay, ah, iba. Iba't iba yung halls. Bali meron sa amin 4 na hall. Okay. Yung isang hall na hawak ko kasi is siya, mix siya ng skilled nursing tsaka ng long term. Ano siya, hindi, bali siya, bali mixture siya ng tatlo pala. Rehab, skilled nursing, excuse me, tapos long term. Yun yung isang hall na hawak ko. Tapos yung isang hall, which is yung dementia unit, Mm-hmm. tapos meron pang isang hall na kagaya rin nung sa akin, mixture siya ng skilled tsaka ng long term. Mm-hmm. Tapos yung last hall sa amin is yung mga independent living na hall. Mga mostly lang naman sila eh. Nakakalakad sila. Ang tulong lang na kailangan nila is lang talaga. Assisted living lang talaga yung nila. Oh, assisted living. I see. Mm. Yun yung list na na problematic na hall sa amin. Pero naro-rotate ka rin sa ibang hall o parang talagang naka-assign ka dun sa isang hall? Hindi walang rotation sa akin. Talaga? Ano lang sa akin lang talaga binibigay yung yun nga yung dementia unit tsaka yung hall ko na mixture ng skilled rehab tsaka long term. Wala eh, walang rotation na nagaganap. Talagang pag yung pangalan ko nandoon na sa schedule, okay, sa kanya na to. Wala Grabe. talaga eh.
Alam mo yung parang sa sarili mo, alam kong magaling ako, pero huwag niyo naman ako pagkatiwalaan ng gano'n sa mga responsibilidad. Grabe. I see. I see. Kaya yun talaga yung hold ko is ever since na dumating ako. Hindi, nung dumating ako, kumbaga, hindi pa regular na nasa akin yung dementia unit ng time na yun. Okay. Tapos, tumagal, syempre nasasanay na ako. O sige, ano mo na yan, sa'yo na yan. Tapos naging ganun na. Kaya, Mm, kaya naisip ko nga, ang idea ko noong time na yun, normal lang naman siguro na ganito talaga. Until, ayun nga, may kaibigan ako na nakausap na hindi naman pala normal yung ganun. Doon lang nabuksan yung ano ko, perspective ko na mhm, bakit nga ba ako tag dito, naging okay sa ganitong setup. mm. I see. I see. Okay. Para sa'yo, ano yung mga typical challenges mo? Sabihin natin, kasi ako, nakasayan ako twice pa lang sa dementia. And para sa akin, Mm. sobrang challenge yung medpass kasi ang dami nila. So para sa yung unang medpass mo, from 6, o kung anong oras ka naman nag-start, anong Mm. oras ka na natatapos nun? Ang Naku, dami. natapos kasi ko ng Medpass, yung sa isang hall ko pa lang, na ako nun eh. Start ko is, ng shift ko is 6 p.m. 6 p.m. to 6 a.m. na shift ko. Tapos, ang unang Medpass ko is 6 p.m. pagdating ko. Natapos ako nun sa isang hall ko pa lang 6 to 10, parang almost 4 hours ako eh. Antindi, grabe. Ganun nga, ganun nga. Uh, O, isang hall. Almost 4 hours, oo, oo. Parang magandang good day na kapag kunyari natapos ako ng 9 eh. Ay ko, oh, okay to. Kasi syempre iba-iba yung kasi dun sa first 4 hours na yun, ano siya eh, lalabas pa yung pagkabigay mo ng medication sa isang resident o sa isang patient. Meron pa silang other needs eh, na kailangan. Yeah. Oo. Kung May ano. may either may wound care treatment or feeding tubes or IV. Kaya kasama siya lahat doon sa first 4 hours. Tapos, pagka may other request pa, uy, pwede ba makahingi ng, ng sakit sa sikmura? O nagtatay kung ganito, edi tatakbo ka na, ipopost mo yung medpass mo, tapos Yeah. pagka attend mo sa concern niya, tsaka ka ulit tutuloy yung medpass. Kaya, ayun, yun siya talaga, first 4 hours ko is siya, more on med pass saka attending sa concerts or sa needs din ng mga residents. Tapos, punta na ako dun sa other hall ko. So, sabihin natin yung unang hall mo hanggang 10. Sa kabilang hall naman, anong oras ka na natapos doon? Ano yun? Siguro mo 2 hours. 10 to 12 Ah, siguro. mas mabilis na ng konti. And then, konting pahinga ka, charting, Uh, tapos magsasart ka ng maaga para sa 6 a.m., ganun? O 4 a.m. ay na yung medpass? ang usually na ginagawa ko is pagkatapos ko ng medpass sa mga units is charting. After ng charting is nag-set up na ako ng ko. Siguro around 2 or 3 a.m. Nagsimula na ako mag-set up ng para sa morning med pass ko naman. Kasi dati meron pa kaming resident na may wound care ako ng 4 a.m. eh. Natatapos naman ako sa kanila parang almost ako doon 1 hour ako sa isang residente pa lang. Ooh, Oo, yun yung naging routine ko talaga na I see. ayun, medpass sa hall, tapos medpass sa sa isa pa, tapos charting, tapos break, tapos pagbalik, na, uh, set up ka na ulit. Mm. Tapos wound care, tapos kinukuhaan ko na ng vital signs yung mga residents na may medications sila na may parameters para sa umaga. Oo, I Kaya see.
doon nauubos yung oras ko talaga sa umaga. Kaya konti lang yung ano, yung masasabi ko na ano, na lull time ko sa gabi. Mm, I see. Pero may mga kasama ka ba CNA sa inyo? Sa Meron. hall ko, isang CNA, tapos meron kami kung tawagin is ano, PCA, Personal Care Assistant. Sila yung ano, sila yung in charge dun sa assisted living na mga ano, yung mga long-term care na residents namin. Mm, Tapos dun sa dementia unit, ang kasama ko is dalawang CNA, tapos meron kami kung tawagin is medication aid. Sila yung CNA na ano, na license sila to give medications. I see. Astig, sa amin yung CNA, walang ganun. Walang ganun. Talagang Mm, literal mga na palibot assist lang PS. talaga. I see. Cool. Okay. Um, so, so 12 hours ka, 3 days, no, a week. 3 days a week. Lumalagpas ka rin ba at tumabot ng 40 hours ka? Oo, kasi ah, ang ginagawa ko kasi is ano ko nag-over 40 ako palagi para makapag-avail lang nung ano, nung OT rate. Mhm, mhm. Kaya nag-pick up pa ako ng extra shift na ano, para mag-over 40 ako. Kasi 36 lang siya, ang OT is applicable lang sa amin. Pagka nag-40 ka na, kaya may 4 hours short ka pa. Kaya Oh, talagang maano ka talaga na mag-pick up ng extra shift para mag-over 40 at makapag-avail ng OT rate. mhm, mhm. I see, oo. Oo. Ako, sa amin naman, parang, kala ko before 36, yun na yun. Mm. Pero, Mm. minsan kasi, syempre, late din yung ka-report mo, o minsan may Ah. nangyari extra, nagfo-40 din ako. Pero ako, hindi pa ako nagtatry mag-pick up, pero soon. Mm. Mm. Soon na kailangan. Oo. nung, kasi parang nung unang dating ko dito, parang first month ko, yung after ng training ko na, Mhm. yung on my own na ako. Unang beses ko naranasan yung 3 days off na yun. Kasi nga nag-ano lang ako, nag 3 days lang ako napasok. Tapos, bali nag 36 hours lang ako, tapos meron akong 3 days na consecutive na off na ano, Ah, na available. Nung unang beses ko naranasan yun dahil syempre bago pa ako dito sa lugar, wala pa naman akong mga kakilala masyado, in-avail ko. Tapos after nun, sabi ko, na-bored ako ng gusto masyado na sabi ko, wala naman pala akong gagawin dito. Sabi ko, hindi ko na nga i-avail yung 3 days na yun. Tapos after nun, nagsimula na ako mag-pick up ng extra shift. Hanggang sa ngayon, pick up pa rin ng extra shift. Paminsan-minsan. Para lang makapag, over 40. so, sabihin natin, sa 1 month mo, ilang pick-up shift ang kaya mo? Or ang ideal para Ah, sa'yo, no? dati kasi ang ginagawa ko dati nung panahong sobrang sipag ko. ano parang 2 extra shifts yung ginagawa ko within a week. Wow, sipag. Yun yung time na masipag pa ako. No? Tapos Mhm. hanggang ngayon, ano lang ako, 1 extra shift na lang ako per week. Bali, 4 days na lang yung pasok ko. Dati I see. nakakaya ko pa ng 5 days, pero nagbago na ako. Nakakapagod. I see. I see. Oo. Pero, teka, talking about salary, would you say na ang salary is enough to cover all the expense, the groceries, the bills, nang hindi ka mag-pick up ng shift? O, in your opinion, kailangan mag-pick up to live more comfortably, no? Parang, pang dagdag savings pa, ganyan, and pang labas pa. Kailangan mag-pick up for those?
Kung yung 36 hours lang, sapat naman siya. Magiging sapat siya kung para sa bills lang siya. Mhm. Wala kang extra expenses pa na i-consider. Kasi yung rate naman na ibibigay sa'yo ng agency or employer mo is within sa rate na, nakalimutan ko lang yung term eh. PWD. Nung, nung area. Mhm. Which is yung rate naman namin dito, mababa siya compared to sa karamihan, mostly siguro ng mga nurses na nandito. Pero mababa na yung cost of living namin dito. Tapos plus pa yung ang rent ko dito sa bahay is mura lang. Kaya kung balikan natin yung 36 hours, okay siya kung sa ano lang, bills, groceries, rent, okay siya. Pero kung gusto mo pang magkaroon ng savings tapos padala ka sa Pinas, tapos meron kang extra na panglabas, mapipilitan ka talaga na mag-pick up ng extra shift sa tingin ko. Oo. Mm. Oo na. Siya pagka nag 36 hours lang kasi ayun nga yung mga bills mo pa eh. Tapos kung gusto mo pang magkaroon ng savings, wala. Mapupunta lang siya talaga eh. Makukuha mo lang yung savings na gusto mo kung mag-pick up ka ng extra shift with the rate na meron ako dito. Mhm. Totoo. Naniniwala ako do'n. Akala ko rin before kasi nag-compute din ako ng mga monthly expense. Mm. Yung iniisip mo na akala mo matitipid mo, hindi pala kailangan mo rin mag-pick up. May pupuntahan yung yung naiisip mo na na pere. Ganun din ako nung dati. Sabi ko nun, bago ko umalis dito, bago ko pumapunta dito, sabi ko, pagdating ko doon, magiging okay na yung buhay namin, ganito, ganyan. Tapos, paglabas ng ng payslip, unang payslip, sabi ko, ba't ganun? Tapos iyaan ko pa, pag dinoble ko to para sa 1 month, tapos kinonvert ko, ba't ganito lang? Ang laki naman ng tax. Tapos, kaya mapipilitan ka talaga na mag-pick up ng extra shift eh. Hmm. Tapos, ayun na, tumagal na. Mula sa 5 days, mula sa 2 days na extra shift. Naging, ayun, hanggang ngayon, one day na lang ako per week. Mhm. Mhm. Gagawin ko yan once a week. Shift. Okay. And, para sa ano yung mga challenges mo sa work? Yung unang dating mo. Nakatulong ba yung challenge, BPO mo sa trabaho dyan? In terms of challenge, communication? Mhm. challenges, kasi nung nasa BPO ako, hindi naman kami direct na nakikipag-usap sa Mm. tao nun. Back office naman yung setup namin nun. Kaya, ang sa tingin ko na naitulong sa akin nun, communication lang siguro. Communication. Oh, para lang masabi natin na at least meron. Hindi, meron ako naisip. Yung pera, yung pocket Ah, money papunta I dito. see. Yun. Challenges ko dito, nung una syempre yung communication. Kasi hindi ka pa sanay sa hindi naman tayo sanay sa Pinas na may kausap tayo na iba't iba yung tono, iba't iba yung bilis ng Oo, nag-iba-iba yung bilis ng mga salita ng mga Pinoy sa atin. Pero yung sa kanila kasi dito, iba-iba yung bilis, iba-iba yung accent nila. Kaya yung siguro first month ko, first 2 months, may mga sinasabi mga residente na mabilis, mahina, na inoohan ko na lang. Totoo Para yan. na lang, para lang hindi humaba. Kasi tapos tatanungin ko sila ng iulitin ko yung tanong, nililinaw ko na lang. Yun, yung communication talaga yung sa tingin ko yung isa sa mga pinakaunang challenge na encounter ko dito.
Yung working as a nurse, Mm, mm. communication yung pinaka-challenge ko nun. Sa akin naman, sa skilled nursing facility ko, para sa akin, communication okay ako, pero pagdating sa PC, yung computer, di ba computer charting dito, Mm, mm. parang puzzle siya eh, kasi hindi ko na-experience yun sa Pinas eh. Tapos ang dami Nakapanibago. masyadong ikiklik o di ko alam, tapos Ah, magkakamukha sila. Oh no! ah, It takes a while before you get to ma-familiarize ka no, sa ah, system. ah. Oo. Kasi nga wala, ang naabutan ko sa ospital, paper charting pa nun eh. Ako din. Kaya, iba yung ano dito, experience pagdating mo dito. Oo. Oo. Okay, and yeah, so a few more questions na lang before we wrap Mm-mm. up. So let's say, what do you do during your day offs dyan sa area nyo? Ah, dito. Kasi usually pagka off ako, ini-spend ko lang talaga yung araw ko mostly. Hindi naman pagka off lang ako. Tumatawag lang ako sa family ko sa Pinas. Talaga. Pagdating ko, kada shift ko, tumatawag ako sa kanila. Tapos, pag off naman ako, natawagan ko lahat sila eh. Mama ko, kapatid ko, Talaga. family ko. That's good. ah Tapos pagka tulog naman sila, ang ginagawa ko lang, either maglalakad ako ng malayo, tapos exercise, mag-jogging lang. Tapos wala, sa taong bahay lang talaga kasi ko eh. Wala akong pinaka masasabi na exciting na nagagawa ko regularly dito eh. Ayun lang, pahinga. Tapos luto ako ng pagkain ko, TV, nood lang ng movies or ng series. Tapos naglalaro lang ako ng ng sa cellphone, ML, ganun lang. Ganun lang. Sa ganun ko lang inuubos yung araw ko talaga. I see. ML, magagalit yung mga nagdo-Dota 2 dyan, tol. Okay. Ako din, buti nga dito sa amin, no, parang madali lang din dahil hindi malamig, nakakapag-jogging din sa labas. Mm. Oo. Yun nga lang para mga 7 p.m. onward sa panahon ngayon dahil dito sa Arizona, parang medyo mainit talaga. Kaya Mm. 7 p.m. onwards, nakakapag-jogging. Um, so babalikan ko lang yung sinasabi mo sa akin na 70 patients ka. Pero at least, Mm. no, parang the good side nun is pag nakaalis ka dyan, tingin ko pag pumunta ka na sa hospital, mas malaking ginhawa lang, no? Kasi sanay ka sa madami, tapos biglang mag-shift, no? Yeah. Oh, dun din ako looking forward ngayon na syempre pag dumating isip ko kaya ko nga ng ganito kadaming tao o yung na-handle. Sa tingin ko naman mas kakayanin ko kung mas konti. Kaya Exactly. pero ewan ko, every place has different challenges naman siguro pero sa tingin ko naman kung nakaya ko na dito, makakaya lalo pagka nasa ospital na. Ganun din naman sa lahat ng nurses na kung nakaya sa skilled nursing facility, mas nagagawa nilang maging best versions ng sarili nila pagdating nila sa ospital. Tapos mas marami pang incentives, no, sa hospital. Iyon eh. Yun ang pinaka okay doon yung incentives syempre. Kasi yun ang wala dito sa amin eh. Wala kaming incentives dito. Talagang umaasa na kami either sa hourly rate, tapos OT rate, tapos holiday rate. Yun lang. Yun lang ang Holiday incentives. rate. I see. Oo. Oo. I see. Sa amin din, same lang din, wala din talaga. Parang tingin ko siguro, most skilled nursing facility, no? Ganun talaga Ganun sila. lang. Oo. Oo. No? Walang, actually kasi, looking back, no? Pag nasa Philippines ka, iniisip mo may mga weekend tsaka night. Kasi yun yung sinishare ng Night mga diff. tao Oo. sa Oo. internet, no? Tapos pagdating mo Oo. dito, uy,
Ba't Asan wala yun? nang ganun? Oo, Oo. ganun nga. Yun nga yung ano, tawag dito. Ah, realidad. Na expectation versus reality pagdating dito. Yeah. True. True. Kasi ang daming kung ano nung sinasabi sa social media. Mababasa natin, oh ganito, ganito yung expectin mo. Tapos pagdating mo dito, asa kaya yung mga ganun ko? Ba't wala akong ganun? Mhm. Nasa tama ba akong ano, lugar ngayon? Mapapaisip Yeah. ka talaga eh. Oo. Kaya importante rin talaga yung pinag-uusapan natin sila no dito para sa akin yung realidad lang din talaga at where we Mm, go, what to expect para hindi din sila masyado ma-disappoint pagdating sa mm, work. mm, mm. Sa ano pa lang, unang-unang step pa lang nila ng journey nila papunta dito. Ayun, kailangan talaga nilang maghanda ng list of questions Yeah. Mhm. para sa employers nila. Para at least meron silang idea. Ano bang meron dito sa facility na to? Ano bang expectin ko sa lugar na to? Ratio. Kasi yun yung mga mali ko nung time na nasa akin. Ito yung sa journey ko. Kasi hindi ko naman inisip yung time na yun. Basta naisip ko na lang, oh, basta makaalis na lang ako. Mhm. Mhm. Tapos pagdating na lang doon, tsaka ko na lang i-adjust. Which is mali at sayang in the same time. Kasi meron naman sana akong pwedeng magawa sana bago umalis dito para Yeah. makapag-prepare man lang sana. Pero hindi ko ginawa kasi nga ang nasa isip ko, makaalis na lang talaga. Mhm. Yeah, and I believe no na marami ding ganun sa atin na talagang nasiskipan yung part na yun ng mga Mm. questions na tinatanong. Oo. Oh, and yeah, so a few minutes na lang. Can you share lang para dun sa mga naghihintay ng mga priority date nila na maging current sa Pilipinas, Mm. ano yung mga tingin mo magandang gawin nila habang naghihintay and ano yung mga tips mo para mas prepared lang sila sa buhay dito sa Amerika? Mm. Habang naghihintay sa mga nurses, ang mabibigay ko na unang-una kasing kailangan syempre pera eh. Maghanda sila ng pera para makasurvive sila at least a month para dito. Tapos, damit para siguro, depende sa lugar na pupuntahan nila. Kasi kung yung season na dadatnan nila dito is pa-winter na, gastos ka pa rin naman ng pera pagdating mo dito para bumili ng panlamig eh. Tapos, in terms of like working as a nurse naman, ma-advise ko, um, ayun, ngayon pa lang habang nasa naghihintay pala sila ng PD is maghanda na sila ng list of questions sa employers nila na itanong bago pa sila makarating dito. Yeah. Mhm. Nurse-patient ratio, ano ba yung part ng incentives namin, meron ba kami incentives, uh, yung rate na ba na binigay nyo sa akin is sapat para makapag-avail ako ng sasakyan dito or pay ng expenses ko dito. Tapos, kasi mostly talaga ng preparation kailangan magagawa ng nurses bago pa makapunta dito eh. Yung mismong naghihintay pa lang sila eh, ng PD. Yan yung best time para makapag-prepare talaga sila. Makakapagtanong pa sila ng malaya dun sa mga employers nila na ano, ng mga kailangan nilang alamin. Tapos, ang pinaka-advice ko kasi talaga sa ngayon, dahil na-experience ko na itong life dito, ah wala eh. Prayers talaga. Oo, kasi darating yung time na malulungkot, madedepress tayo dito eh. Talaga. Kasi malayo tayo sa family natin, Ah, lalo sa mga may pamilya na may sarili ng anak, asawa, dadating yung time na mamimiss mo sila eh. mhm. Tapos malayo ka sa family mo, wala kang matatakbuhan. Oo. Oo. Prayers talaga. Syempre kasi baliwala naman yung
all other preparations mo kung hindi ka ready emotionally. Mm, mm, Ah, ayun ayun lang sa tingin ko na mostly na kailangang ihanda ng mga nurses bago pa sila pumunta dito. Pera, ready nila yung sarili nila emotionally. Tapos yung list of questions nila for the employers, mm. alamin nila yung iba't ibang factor na kailangan nila i-consider. Ah, tapos yung lugar, research yung lugar talaga ng gusto. Ano yung weather pagdating ko? Ano yung mga mabibilhan na malapit pagdating sa lugar mo? Ayun nga, Google Map, sa search mo talaga siya. Mm. Puro research talaga. Research. Doon lang talaga iikot yung mo. Para at least alam mo na yung expectin mo sa lugar. Para hindi ka mag-expect na, pagdating ko ng US, magiging madali yung buhay ko kasi may mga mas madaming mall dito, mas accessible yung ganito. Tapos pagdating mo dito, may expectation versus reality ka na wala pa lang ganito dito. Malayo pala yung ganitong bilihan dito. Oo. Totoo. 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 Tsaka, siguro, yeah, no, sobrang importante na talaga nag-research tayo way ahead para yung mga expectations natin, no, we can set yung expectations natin. Hindi yung Ah, talagang, ah, yeah, everything's green, ganyan, wala. ah, Uh, and last question lang, Aaron, no, sabi mo kasi yung pocket money. So for you, no, sa experience mo, mm, mm. you're with your family, di ba? Wala pa. Nasa Philippines pa sila. Solo ka pala. Oo. I see. So, para sa'yo, ang isang solo na mag-migrate dyan sa Ohio, sa area mo, Mhm, ilan mhm. ang ideal pocket money na Ako. dalhin para mas komportable ng konti sa first few months? Ako kasi nung time na yun, ang sabi kasi sa akin is parang at least 150 to 200 Mm, pesos. 1,000 pesos ang dalhin ko. Ang dala ko nung time na yun is parang 300 plus kasi nga ang sabi sa akin ng karamihan is gagamitin ko naman yung bulk ng pera na dala ko pang down ng sasakyan pagdating dito. Which is another expectation versus reality na naman. Kasi, kasi pagdating mo dito, hindi ka naman makakuha kagad ng sasakyan dahil kailangan ng credit score eh. Wala pa naman totoo. tayong credit score pagdating Totoo dito eh. yun, no? Oo, kasi nasa idea ko nun, pagdating ko ng Ohio, yung pera ko na to, nadala ko, dito masyadong malaki kasi gagamitin ko dito para dito. Tapos pagdating ko dito, ano ba yung credit score? Hindi ko naman alam yun. Kaya, ano siya, ayun, siguro, to live comfortably, siguro at least 250 to 300 sa tingin ko, Mm, yung amount para na sa solo. dalhin. Oo, pa. Oo, para kasi syempre, mag-save ka para sa expenses mo dito, tapos eventually kukuha ng sasakyan Mm, mm, pag down para at least either brand new or second hand yung kotse na makukuha mo. Meron kang extra pa rin na matitira para sa'yo para hindi ka short kasi syempre karamihan naman ng nurses na nandito is nagpapadala pa sa Pilipinas eh. yeah, exactly. Mm, Kaya ayun yung para sa akin yung amount na yun. 250 to 300 sa tingin ko. Yung sapat para makapag ka, mabibili mo yung mga kailangan tsaka mga gusto mo. Makapag-stock ka ng items mo sa fridge. mm, mm. Yeah, totally agree, no? 300, ganyan. Tama, tama talaga yun. Yun lang talaga yung sasakyan lang talaga. So, ngayon, 9 months ka na, hindi ka pa bumibili ng car, no? Hindi pa. Noted. Hanggang ngayon. Hmm. Ayos lang yan. Walang walang liabilities, hindi ka Oo. no, hindi Kasi ka iisip. walking distance lang ako sa facility ko eh. Wait, 3 sakto minutes, lang. 2-3 minutes walk lang ako from dito sa bahay tapos papunta doon. Kaya kahit na umalis ako ng 5:55 dito sa bahay, hindi pa rin nalilate. Ako naman Uber everyday. Mga
$70 to $20 isang Mm. trabaho ko. Ayun. Yun ang wala, nasa-save ko din naman dito kasi lakad lang, effort lang talaga. Exercise na rin. Okay din. Exercise lang. Okay. Okay, Aaron, thank you so much for your time, bro. Thank you, bro. Sana, tag dito, may mapulot na kung ano yung mga makakapanood nito. Okay, for everyone, comment nyo lang down below kung may mga questions kayo. And hopefully, you learned something new from this episode. Nurses, good luck sa NCLEX nyo. And Aaron, again, thank you sa oras mo. Bye-bye. Thank you, thank you.